Yung kulay natin, pag-usapan na mula lang yan siguro sa 2020. Ngayon, panagutin muna natin lahat na nag-abuso sa gobyerno at sa pera ng taong bayan. Ibalik natin ang tama na moral sa ating bansa para sa ating mga kapatid. And this is a call to our spiritual leaders because our nation has lost its moral compass. The Nation Under God movement is a call to bring the Philippines back to its foundation. Pero hindi natin magawa dahil ayaw naman bumitaw nung mga nasa pwesto. Tapos tayo, Pilipino, ordinaryo tao, syempre, nagagalit. Pinananawagan silang bumaba. Pinananawagan na pagtanang gobyerno. Mali din, mali yung ginagawa. Nasa taas, mali din yung gusto yung paggawa ng nasa baba. Kaya ho tayo magulo. Ang aming pong panawagan, sundin natin ang batas. Diba? O, bigyan ko sa inyo. Nasa batas yun. Pero nasa sa kanya yun. Ayaw niya mag-resign, okay, fine. Impeachment, pwede rin kasi nasa batas yun. Pero tingnan natin kung anong magiging desisyon ng Kongreso. Ayaw pa din, o eleksyon, 2020. Pero ibig sabihin, kung susundin po natin ang batas, magkakaroon tayo ng kaayusan. So yun po ang aming pakay, kaya po kami naririto, nananawagan po kami na ito pong i-implore ng gabay ng Diyos sa ating bayan at pagpasok ng Diyos sa usaping pambayan, hindi ho bago ito sa ating bansa. Ito po ay nakasulat na sa ating saligang batas mula po noong 1898 and kahit noong 1986-87 Constitution, sinabi that we, the sovereign people, imploring the aid of the Almighty God, we are a Christian country. We are a religious people, a government, and a nation that calls for God to intervene. So hindi ko pinapasok ang relihiyon sa ating usapin dahil ang relihiyon at estado talaga pong magkahiwalayan, pero ang Diyos hindi hiwalay sa bansa. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang Diyos sa bansa at sa buhay ng tao. Yung relihiyon, yung simbahan, pero pwede po yun. At hindi pinagbabawal po yun. Kaya po, malaki na yung problema, the religious groups are divided. Diba? The Roman Catholics, gusto, may kandidato. Mga Kristiyano, may kandidato din. Ang INC, may mga kandidato rin pagka 2020. So, bagamat nagkakaisa tayo lahat sa laban kontra korupsyon at abuso, nagkakahiwalay-walay naman tayo sa politika. So, aming po panawagan, baka sa panahon ito, malayo pa naman po ang 2028, bitawan po muna natin ang mga politiko natin. Sama-sama po muna tayo bilang sa Pilipino. Labanan yung talagang kalaban natin, korupsyon at mga abuso at impunity. Sa kaya po kami narinito. Para maging moral voice and legal voice kasama ng lahat ng mga Pilipino. Yung kulay natin, pag-usapan na mula lang yan siguro sa 2020. Ngayon, panagutin muna natin lahat na nag-abuso sa gobyerno at sa pera ng taong bayan. Ibalik natin ang tama na moral sa ating bansa para sa ating mga kapatid. And this is a call to our spiritual leaders because our nation has lost its moral compass. The Nation Under God movement is a call to bring the Philippines back to its foundations, God's moral laws, and the Constitution. Ang aming goal is ibalik ang panalangin at spiritual leadership sa pamilya, sa eskwelahan, sa pamahalaan, sa kabataan, at maging isang malakas na boses para sa moralidad, spiritual, at legal na pamaraanan. We can debate all day, go through the democratic process and go through the constitutional process, okay yan. Pero yung mga nananawagan para magpalit ng gobyerno, bagsak ng gobyerno, kudeta, huwag po nating entertaining yan. Gulo lang po yan.
At panawagan na rin po sa ating pamahalaan na to strictly abide by the law. Huwag niyo rin ipitin yung mga nagpo-protesta, karapatan po natin lahat yan. But at the same time, huwag niyo rin po kayong mamili ng inyong mga kakasuhan at iipitin. Diba kahit sino, wag scapegoat dahil alam na naman po ng Pilipino eh. And in fact, even the President, I will say today, na I think, pinakabuti is to come out in the open, sagutin ang lahat ng allegations, isalbi ko, magpa-hair follicle test. Dahil kung totoo man o hindi, meron namang paraan eh, pwede naman magbago. Tapos, gawin yung tama. Ipatigil ang korupsyon. I'd like to commend him dahil kahapon parang sinertify niya as urgent ang anti-dynasty bill, ang People's Independent Coalition or Commission, I guess it's going to be against corruption at transparency. Maganda pong gawain yan. Pero without justice, hindi ko matatahimik ang bayan. Without transparency, without accountability, hindi ko matatahimik. So, ang point ko po, meron tayong mga institusyon na nilikha. Ombudsman, DOJ, NBI, Court. Patakboy mo natin independently ng kanila yan without influence. Let them do their job and conduct an open investigation. Pati po kayo magpa-imbestiga, Mr. President. Pati ikaw, magpa-imbestiga ka. Not for purposes of filing a case, but for purposes of transparency and kaayusan. Yan po yung aking nakikitang tamang gawin. Pero higit sa lahat po, manalangin. Ang Diyos ay Diyos na nagpapatawad at nagpapalat nag-aayos. Pero hindi ka pwedeng humingi ng pag-aayos kung hindi ka naman nagsisisi. Kasama po sa pagsisisi yung pagbabalik ng mga ninakaw. Maalala natin si Zacchaeus, nasa Bible yan, di ba? Sa corrupt na opisyal na lumapit sa Diyos, pinatawad. Subalit, binalik ang lahat ng kanyang ninakaw. Binayaran pa ang kanyang inutang. I think that is a perfect situation for the entire country today, for our... Hindi ako nagmamalinis ha. Kasama po ako sa dapat magsisi. Siguro, sa bugso ng aking damdamin, marami na rin ako nasabit, nasaktan. Patawaran niyo po ako, pero this is a call for all of us if we want to be a nation under God na pagpalain. So today, we launched this call for the Nation Under God movement. Magagawa po kami ng mga websites, gagawa po kami ng mga conferences, gagawa po kami ng show, at gagawa po kami ng manifesto signing para imbitahin ang mga Pilipino na sumali at sumama sa panawagang ito na magsisi at manumbalik sa Diyos at sumunod, disiplinahin natin ating sarili sa salig ng batas. Hindi lamang para sa mamamayan, pero lalong-lalo na dapat po itong pangunahan ng ating mga namumuno. Lalong-lalo na dapat po pangunahan ng ating Pangulo, pangalawang Pangulo, Senador, Congressman, lahat. Dahil kayo po nagre-represent sa amin at pag kayo nauna, didinigin talaga kayo ng Panginoon Diyos at pagpapalain ng ating bayan. So ngayon po namin inilulungsad ang panawagang ito na parang ito po ay nilulungsad to rebuild the moral foundation of our country, to rebuild the family altars, and to come into a covenant with God and to call all Christian patriots to come together for our nation to return back to God and uphold the Constitution. Simple lamang po, if we return to God, the nation will rise again. Rise lang po. Okay, we can now go to the open forum, but before that, let me just ask two questions. And please ask also, number one,